Magandang araw po mga kaibigan. Welcome back sa ating channel. At tingnan natin mas malalim ngayon yung system natin for our school, no? So tingnan natin siya. Last time, in our last episode, tinignan natin yung overview ng ating program to help the sa isang school system. So let's now focus sa isang detail na very useful din sa ating mga schools, ano. So student master list, ito po, no. Ang FoxPro kaya niya ring gumawa ng mga ID. So as an example, etong si Andres Bonifacio, no, ito na yung picture niya. Try natin siyang i-print, no. So let's print ID. So si FoxPro ngayon, nagbigay siya ng preview para yung ating operator, yung ating technician, may chance siya na makita na tama ba yung ilalabas niya kasi medyo may presyo din po yung ating mga ID card. So kung satisfied na tayo, let's click OK. No? In my case po dito sa bahay, wala po akong ID printer eh. So tingnan na lang natin sa isang PDF file, ano. Yes. Ayun. So, let's now look at the PDF file na na-produce ni FoxPro. Ayan. So, mapapansin natin na ito yung front part niya, no, containing yung fictitious academy natin, pangalan ng estudyante, yung kanyang picture, and yung kanyang section, grade 1 St. Clair, no? Tapos on the second page or at the back, eto, may notations tayo dito. This ID is valid for school year, ganyan, ano, yung ating directress or principal or president. Person to notify in case of emergency. Ayan, Bonnie Tyler daw, may telephone number, tsaka address niya. No? So, mga typical things na makikita natin sa ID. So, paano gamitin ngayon ng pag sila na lang ang school? Paano nila gagamitin yan? So, there are several ways, no, na malagyan ng picture dito. So, ang ginawa ko dito po is dinownload ko lang sa internet yan. No? Tapos, gaya nito, si Brooks, wala pa siyang picture. Si Bonifacio, meron na. So, saan tinitignan ni FoxPro yung picture para mapakita niya dito sa screen at mailagay niya sa ID? No? So, tignan natin. Ayan po. So, napagkasunduan namin ng school na yung pictures ng mga bata, ilalagay nila sa Drive D folder ID pics. No? So, nag-download ako ng picture ni Got Andres Bonifacio. Tapos, nirename ko siya ng 601. No? So, for example, rename natin to. Gawin natin 6011, ano? Tapos, itong gwapong bata, gawin natin siyang 601. Okay. So, yung JPEG natin ngayon, 601 na si cute na bata. Ano po? So, tignan natin effect nun. Click ko yung si Bonifacio ulit. Ayan po. No? Just by giving the JPEG another name, yun na ang gagamitin ni FoxPro para mailagay sa ID. So, kung mag-print ID ako ngayon, ayun, no? Ang cute ng bata natin. Okay, that's method number 1. Medyo ano po yan eh. Kung gagawin natin yon, kung 1,000 students yon, pipicturean natin lahat ng 1,000 students, i-edit natin yung picture, ikakrop natin, paprocess. Medyo pagod po ng konti. So, nag-develop kami ng way we can obtain an image through webcam. Try po natin si Brooks. Brooke.
Sige, Brooks Brook, ano? So, webcam picture po tayo. Ayan. So, si Fox Pro, paanda rin niya yung webcam. No? So, dahil di ko na mapakita yung mukha ko, yung kamay ko na lang. No? This is my hand. So, thumbs up. Take picture. Pa-process niya yung sandali within, I think, 5 seconds. No? So, yung operator natin, satisfied na ba siya? Hindi pa nakapikit? In focus ba yung bata? So, kung satisfied na siya sa appearance nung picture natin, use this picture na tayo. Okay. Next is, edit tayo ngayon. Okay. So, yung address ni Brooke. Sabihin natin, Binondo, Town, Manila, Metro Manila. Ayan. Tapos, yung kanyang guardian si Brooke Shields. Ayan. Tapos, si Bonifacio, no? Saan ba yung telephone niya? Ayun, parents home. So, Brooke. Parents home, 9611234. Save. So, tingnan natin yung ID niya ipoproduce niya. Always. Okay. So, si Brooks ngayon, sabi ni Fox Pro, hindi siya enrolled sa 2021. Totoo nga naman, So, di ka naman bayad, ba't ka bibigyan ng ID? Lugi naman ng school. So, enroll natin sandali. Okay, si Brooks, enroll natin sandali. Okay, yes tayo. Grade 1. St. Clair. Ayan. Ayun. Gaya nung ginawa natin last time, in-enroll natin siya. So, student master list. Print ID na tayo. Ayun. Binondo, Manila, etc. Kung minsan kasi, huwag po tayo mag-proceed, Minsan kasi, gaya nito, school year 2019, mali na to. Tapos, sometimes, the school wants to change the design of their own ID, hindi na po sila tatawag ng programmer. Hindi na po sila tatawag sa atin para ma-modify yung program. Kung ganong simple lang. Very user-friendly po yung system natin. Ina-allow natin yung ating mga users, mga bagay na ganyan, pwede na sila, allowed na po sila. Kasi, for every service natin, gastos din sa kanila yon. So, yung mga bagay na pwedeng gawin nila, sila na po ang gagawa. So, tingnan po natin yan. So, within our system, nag-agree tayo na may isang folder na nakalagay yung ating front design, yung ating rear design or back design. So, dito, yung grade 1, pwedeng iba yung design ng grade 1 sa grade 2, for example. Pwedeng unique yon. So, bahala na si school kung i-modify niya o customize niya yung design sa front. Okay? So, sandali, naka-open yata yan. Hindi. Okay? So, ayan po. Ito natin to. So, for example, gusto ko lagyan na lang ng, orange dito. Have a nice day. Kunyari lang. Gusto ko magkaroon sa bottom part ng ganung message. Have a nice day. Okay. Hindi na po yan. Enter. Ay. Click. Save. Okay. Meron na siyang have a nice day doon. Tapos yung ating back B, ganun din. Gagawin natin. Hindi naman tayo 2019 Ang school year natin is 2021 na tayo
Okay. Black. 2021-2022. Okay. So, kung nagbago na yung directress natin, pwede natin si Madam Mrs. Quick Brown. Okay. Mrs. Quick Brown. Tapos, syempre, pwede ka rin maglagay nung pirma ni, for example, no. Delete. You can import yung signature po ng ating bagong yan, yung kanyang signature na as an example. So what we did is inayos natin yung front design, inedit natin, no? Tapos yung back design natin, binago na rin natin. So tingnan natin yung epekto nun po sa kay Fax Pro, napuno na si Fax Pro. Ayan. Okay. So, print ID tayo. Ayan, no? 2021. Tapos, okay, cancel muna tayo. Print ID ulit. Okay, so, I think nagkamali po tayo ng inedit. Okay. Inedit po natin. Mali po. Dapat ang G1 po ang inedit natin. Let's do that again. Orange. Oh. Nice. Okay. Okay. Yan. Refresh. Try po natin yun. Okay. Print ID. Ayun, have a nice day. So, okay. Double A, save. Yes. Okay, so tignan natin yung resulting PDF natin. Double A. Ayan po, meron na have a nice day. Sa bottom na ID. Brooks Brook, yung winebcam natin na picture. Siya na nag-a-appear. Brooks Brook. Tapos yung page 2 natin, yun, no? 2021-22. And yung mga info na galing, yung in-encode natin na in case of emergency, telephone number, tsaka yung address. So, as a final note po, eto, kaya ako dinownload to. For this particular example, ang kakailanganin nating printer yung tinatawag nilang duplex or dual-sided printing, no? So, nung una po ako mag-serve sa mga school, doon ko na-discover na may ganitong printer. Dual-sided. In front, meron siyang colored ribbon. Okay? In front, piprint na yung full color, no? Tapos, at the back, ngayon, if i-flip niya yung ID bago niya ilabas, at the back, purely black and white po. No? Purely black and white. Tapos, ito yung mga supplies natin. Kaka-search ko lang sa Shopee, no? 1,000 pieces daw, worth na 8,600. No? So, ayan, printable yung front and back nung ating ID. No? Ngayon, gaya ng kung nakita nyo or aware kayo sa SNR card, ang kanilang printer is single-sided lang. Yung kanilang card o orderin na nila, meron na SNR logo dun sa front. Nakakatipid po sila nun. One side na lang po ang ipiprint nila, colored. Yung picture mo, tsaka yung details na andun sa likod. Mas mabilis at depende na po yung sa budget na school.
No? So, ayun po. So, sana nadagdagan na naman yung ating experience or lumawak ang ating kaalaman para in the future kung makapagtayo tayo na school or mapasukan natin ang programming practice, IT practice, meron tayong idea kung paano natin pwede palang gawin yon, no? Pwede pala natin i-serve yung needs ng school. Tapos, there's also a way, bawa, gusto ko i-print yung lahat ng, ayan, ito pala, no? Grade 1. Kasi gusto ko nang tapusin yung ating batch of printing eh. Ayan, St. Clair tayo, di ba? I-filter ko sa tingnan. Okay. Ayun. So, ito lang yung mga students natin na okay. Kaya meron po tayong ano dito. Print ID, go next. So, tingnan po natin yon. Print ID, go next. Ano? Cancel na lang. Ayun, no? Lumundag siya sa next hanggang maubos ko. Imbis na find ako ng estudyante, natutulungan niya ako na mapabilis yung trabaho ko. No? Merong ding way na, ubusin mo na. Pero minsan kasi bumabara yung printer eh. Maninira siya ng mga ID. So, sometimes, gusto ng ating kliyente pa isa-isa. Pero, pwede natin i-program na, ubusin mo lahat. Kung 20 students yun, i-go mo lahat, tawag namin ng batch printing or bulk printing. No? Kaya din i-Pax Pro yun. So, ayun po. Yun ang mabilisan nating detail sa paggawa ng ID. Na applicable din naman sa mga offices and other institutions. Pero, ang school po kasi, every school year, nag-issue sila ng ID. So, especially sa isang school, producing an ID is very useful. No? So, salamat po sa inyong valuable time and I hope to see you next time.